Leo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin kung ano yung energies na parating sa inyo ngayong full moon in Capricorn. So, yung tinatawag nilang Strawberry Moon na mangyayari sa June 22, 2024 at 9:07 a.m. Philippine time. So, if you are living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang kung gusto nyo mag-book for a private reading. So, let us see, Leo. Para sa inyo, Leo, itong full moon in Capricorn ay mangyayari sa inyong 6th house of your day-to-day routine. This is also about your health, no, sa inyong kalusugan. So, pwedeng meron kayong mga ile-let go na ng mga unhealthy habits when it comes to your work, no? Kasi 6th house is also about your work, part of your day-to-day routine. Alam mo yung mga bagay na hindi na serving your highest good for your career. So, for example, may mga times na lagi kang late or sa mga pasahan ng ng deadline, nalilate ka or late for work. So, ngayon siguro reassess mo yung sarili mo kung ano yung dapat mong baguhin para mas maging effective ka sa trabaho mo, mas efficient ka sa trabaho mo. So, mas aagahan mo na yung gising, mas magpe-prepare ka na ng maayos. You will be even more committed sa mga routine na gusto mong gawin, sa mga projects mo, sa mga goals mo. So, it's more about being committed. And hindi lang to mga unhealthy habits, but also sa kalusugan mo rin. So if you are someone na medyo napapabayaan mo na yung kalusugan mo, physically, mentally, emotionally, spiritually, you will try to release those hindi nakakatulong na mga practices para sa'yo. Let's say, alam mo na hindi nakakabuti sa'yo yung matatamis or yung mga carbohydrates, ganyan, too much carbohydrates, or anything that you feel na bawal sa'yo or alam mo sa sarili mo na bawal sa'yo pagdating sa health mo. Yung pagpupuyat, ganyan. So, mas magiging aware ka na doon sa mga bagay na dapat mo nang baguhin, i-let go for your welfare, para sa kabutihan mo rin naman yan. Okay? Kasi, yung iba sa inyo, even your mental health nakaka-apekto na rin to sa inyo kasi, syempre, connected lahat yan eh. Kapag yung physical body mo hindi healthy, nakaka-apekto rin yan sa mental health mo. And if your mental health is not healthy, nakikita rin yan sa katawan, no? So, now you are focused on learning new things, maaring nagre-research ka, nag-aaral ka ng mga bagay na dapat mong matutunan para ma-overcome mo yung mga bagay na kailangan mong baguhin na sa buhay mo. I feel like you are loving more yourself, no? With the Venus energy here. Nagkakaroon ka ng clarity, ng kaliwanagan, ng awareness of your current situation. Kasi may mga times na iniiwasan mo, parang escape mo yan eh. Na sige, masama yung loob mo, kakain ka ng isang galong ice cream. Example lang naman yun. So, kumbaga, you will feel better, 'di ba? Kasi nga, parang escape mo yun eh. Pero, it takes a toll on your physical body. So, ngayon, mas aalagaan mo na yung sarili mo. You will let go of unnecessary things na ginagawa mo na hindi helpful sa pangkalahatan mo. Okay? And then, I also see some opportunities for you sa career with Mars trining Moon in your 10th house in Taurus. So, kung ikaw ay nagbabalak na magbago ng work or lumipat ng department, ng branch, or any change, minor or major changes in your career, I feel like ngayon, mas magiging determined ka, mas motivated ka na gawin yan. Oo.
maaring meron ka ng realization na, teka. So, for example, no, yung workplace mo or yung work mo, lagi kang puyat. 'Di ba? Kapag laging puyat or parang night shift ka, ganyan, stressful. Alam mo na stressful yung workplace mo. So, ang ginagawa mo, meron kang escape para maiwasan mo yung stress. Pero, yung escape na yon unhealthy pa rin. 'Di ba? Like, for example, stress ka, nagsisigarilyo ka, or ano. I mean, I have nothing against yung mga may bisyo. Okay? I've been there. But, of course, in moderation, at saka may awareness kayo kung ano yung epekto nun sa kalusugan niyo. Yun yung pinaka-importante. And, syempre, kapag tayo ay healthy, marami tayong magagawa, marami tayong ma-accomplish, di ba? So, let's see what else, Leo. You have the Queen of Wands, very creative. You have the Devil card. So, ito na yung sinasabi ko sa inyong unhealthy habits, mga bagay na, it's like any addiction. Pag sinabi natin addiction, it's not just about drugs or alcohol. Pwede rin yung addicted ka sa panunood ng Netflix. Na tipong hindi ka na natutulog, inuumaga ka na, tapos may pasok ka pa kinabukasan, hindi ka nakatulog ng maayos. 'Di ba? Ganon. Let's see what else. Yeah, Ace of Pentacles, like what I mentioned kanina, new opportunities sa work, sa career, sa trabaho, or even sa business mo. Take that opportunity. You have the Emperor. So, ito yung sinasabi ko sa inyong motivation. I think mas magiging disciplined ka ngayon na ma-reach yung goals mo. Number 1 dyan is to let go of your unhealthy habits. Ayan, This is stressing you out. This is overthinking of your situation. Iba sa inyo, hirap matulog. Kasi yung stress, marami siyang nagiging side effect. We tend to overthink a lot. And pag laging gising na gising yung diwa natin, hindi tayo nakakatulog. See? You have the Judgment card. I feel like you are definitely making changes. Finally. Nang iba sa inyo, nagising na sa katotohanan. It's time to make that change. That is rebirth, a brand new you. Alam nyo, the moment na maging open kayo sa change na yan, you will experience happiness. You will experience major change in your life. You have the Three of Swords. It can be painful, no? Mahirap Mahirap umalis sa isang situation na nakagawian mo na. 'Di ba? Pero alam mo na makakabuti naman to sa'yo. So, kailangan lang dito ng sacrifices. And eventually, it will be okay. Sa iyong career, money, finances, maaring meron kang talent sa iyong communications, no? Talent sa communications. Some of you, pwede may kakausapin kayong boss, one-on-one, ganyan, to address yung mga issues mo sa work. Di ba, Leo? Things are changing. Change is coming for a brand new you sa career. Bagong ikaw. Team player, ayan. So, mas magiging, ka na, yung nakikipag-cooperate sa mga kasamahan mo. Yun nga lang, no, may mga times na, andun pa rin, parang, alam mo yung parang roller coaster ride na emotions mo. But, kapag may awareness ka, you will be able to manage it. Maayos mo naman yan. Sa love life, my secret. Trapped. Naku, baka meron ditong secret admirer, hindi niya masabi yung feelings niya towards you. Pero, pwedeng ito ay nag-e-effort sa'yo. Unrequited. Baka hindi mo to gusto. Baka hindi mo siya type. Ito yung tipong ayaw umamin ng nararamdaman niya. Pero, halata naman. Nakikita mo naman. Reflect on your priorities. Yes, Leo. You will know what's best for you, what's not good for you.
hold your vision. Ito yung nakikita mong resulta kapag naging consistent ka sa goals mo, sa actions mo. Luck is on your side, Leo. Wow, something swerte. Lucky is going to happen during this time. So, that is your reading, Leo. Thank you so much. Bye.